For today's video guys, ang pag-uusapan natin is ang consistency. Isa sa mga pinakamahalagang aspeto sa pagnenegosyo para magtagumpay ka. Kaya tapusin mo tong video na to kasi isa to sa mga dapat mong malaman ngayong nakasimula ka na ng negosyo mo. So my name is Jimmy Ibarra. Isa po akong entrepreneur at meron na akong 4 na branch ng clothing shop dito sa Nueva Vizcaya. Tara, simulan na tayo! So bago tayo mag-start Young Bloods, story ko lang yung experience ko before yung nagne-negosyo kami. Simula nung nagnegosyo kami before, ganito yung sistema namin lagi. Every time na malakas ang benta namin, sobrang active din namin trumabaho. And every time na mahina naman ang inquiries, hindi na rin kami tumatrabaho. Netflix and chill na lang. Food trip, ganun yung ginagawa namin pag mahina. And pag bumalik ulit yung malakas na part, trabaho na naman kami ng sagad. So na-realize ko nung time na yun, na inaantay lang namin yung malakas na panahon. Pag mahina na yung bentahan, di na rin kami gumagalaw. So mag-aabang na naman kami ng malakas na time, na panahon. So in short, nasasayang yung oras, nasasayang yung opportunity na kung dapat consistent kami, napupunta pa yung ibang oras namin sa mga walang kwentang bagay. So yung na-realize namin yun, inaksyonan na namin agad. Araw-araw tumatrabaho kami. Mahina, malakas, tumatrabaho kami. Maraming inquiries, nagpo-post kami. Konting inquiries, nagpo-post kami. Nagla-live kami, tinatrabaho namin, malakas or mahina man yung situation, yung benta. Yun yung kalakasan ng consistency. Hindi panahon yung magdidikta sa'yo, kundi sarili mo na lang din. Kaya nung tinuloy-tuloy namin yun, never na kaming na-zero, never na humina yung shops dahil consistent kami sa lahat ng bagay na ginagawa namin. Okay, tara, punta na tayo dun sa topic natin. Una sa lahat, Young Bloods, ano nga ba ang consistency? Ito ay pagtuloy-tuloy na trabaho, meron or wala mang resulta. Hindi lang sa negosyo yan guys, pati sa buhay. Love life, epekto din to. Kailangan mo din ng consistent na trabaho or effort sa loved ones mo para hindi kayo maghiwalay, tama? Kasi kung on and off yung effort mo sa kanya, malamang sa malamang maghiwalay kayo nun. Diba? Ganon din sa negosyo. Effort ka ng effort pero minsan parang walang nangyayari. Pero antayin mo. Dadating din yung time. Huwag ka lang susuko. Kasi it's either ikaw yung sumuko sa sitwasyon or yung sitwasyon yung susuko sa'yo. Alin mas gusto mo dun? Okay, next. Isang tip para maging consistent ka sa negosyo mo, mag-set ka ng goals. Parang pagpaplano lang yan pag may lakad kayo, pag magbabakasyon kayo. Dapat alam mo kung saan ka papunta or saan ka pupunta para hindi ka maligaw. Para araw-araw may reason para gumising ka. Alright? Check mo na agad yan ha. Dapat may goal ka. Okay, next. Gumawa ka ng everyday routine. Gumawa ka ng araw-araw mong sistema. Kasi may times talaga natatamarin ka, parang mawawalan ka ng gana. Pero pag may sistema ka, mas magiging align or discipline yung mga galaw mo. Parang imagine mo, pagising mo ng umaga, di ba matik nagtututbrush ka? Hindi pa rin ba? Di ba sa umaga nagtututbrush ka? After mo na maghihilamos ka, maliligo ka, kakain ka. Yan yung tipong bagay na hindi ka papatulugin hanggat hindi mo nagawa. Check mo na rin yan ha. Okay, next. Dapat meron kang motivation tsaka vision. Dapat itong ginagawa mo to guys, hindi lang din para sa'yo. Gawin mo to para sa mga mahal mo sa buhay. Para pag time na nahihirapan ka at gusto mo nang sumuko, pwede mo silang balikan. Pag binalikan mo yung mga yun, yung motivation mo na yun, babalik ka ulit sa trabaho. Kasi maaalala mo kung bakit ka nagsimula. And even dapat may vision ka para at least yan yung tinitignan mo din araw-araw kung nandun ka na ba. Para hindi ka rin maligaw. Kasi sabi ko na sa inyo guys, long game tong negosyong to. Dapat kompleto yung armas mo dito. Sabi nga nila, matira matibay, matira mayaman eh. Okay, next. Measure your progress. Kailangan araw-araw chinecheck mo yung sarili mo. Dapat araw-araw mas malupit ka kung sino ka kahapon. Everyday sa new learning. So, matik, mas gagaling ka araw-araw. Trumabaho ka araw-araw, mag-learn ka araw-araw, kumausap ka ng tao araw-araw, mag-experience ka araw-araw, para dire-diretso yung progress mo. And then one day, makikita mo na lang na ang layo mo pala sa dating ikaw. Okay? Don't miss to check out your progress. Okay, next. Celebrate small wins. Para naman hindi ka maubusan ng pwersa sa pagnenegosyo, yung mga maliliit mo na success or wins sa buhay, kailangan mo i-celebrate yan. Hindi ko sinasabing mag-party kayo ha. Ang point ko lang, kailangan mo i-appreciate yung mga small things na nagagawa mo. Kasi dun mo makikita kung nagpa-progress ka nga talaga. At isa din yan sa magiging dahilan para mas magpatuloy-tuloy ka sa ginagawa mo. And enjoy every success of your life. Para hanggang sa dulo, hindi ka mauubusan ng bala. Kaya ako lang naman ginawa tong video na to guys, is marami na ngayon ang nagsimula ng negosyo na Young Bloods. Kaso ang problema, hanggang simula lang.
First day, second day, third day, 1 week, okay pa. Next month na, tenga na ulit. Naniniwala ako sa isang kasabihan guys na walang kumulong tubig sa patay sinding apoy. Kailangan ituloy-tuloy natin to. Once na tumaya ka na dito, idire-diretso mo na. Malaking responsibility itong pinasok natin. Tanggapin nyo na kada perang papasok sa inyo, katumbas nun problema. We are here to solve problems. Hindi para pumera lang. Para tumulong sa generation na susunod. Ang kalaban lang naman natin dito, alam nyo kung ano? Yung pagiging tamad, yan yung nakakaputol ng blessing. Hindi binibless ni Lord yung mga taong tamad. Kaya kumilos-kilos tayo. Nasimulan na natin to, binigyan tayo ng blessings ni Lord. Patunayan natin kay Lord na deserving tayo sa mga blessings na binibigay niya sa atin ngayon. Kaya kung ikaw, parehas tayo ng vision sa buhay, prinsipyo sa buhay, tulungan nyo ako. Naway tayo yung maging inspirasyon sa mga kabataan dyan sa labas, lalo na yung mga kabataang naliligaw, na mas mabigyan natin sila ng direction dito sa mundong to. Na maraming misyon ng Panginoon na binigay sa atin para trabahuin dito sa mundong to, o para dito sa Pilipinas. Tulad nyo rin ako dati, Young Bloods. I'm a nobody. Tambay lang sa computeran, naging addict. Pero Young Bloods, tandaan nyo, hindi yung past mo yung magdidictate sa future mo. Bagkus, mas gamitin nating inspirasyon yung mga pangit na nangyari sa atin nung mga nakaraan para mas maka-inspira pa tayo ng mas maraming kabataan dyan sa labas na naniligaw din. Tandaan nyo, Young Bloods, ang bilis lang ng buhay. Gawin nating malupit yung mga araw na nabuhay tayo dito sa mundo. And be sure, marami tayong ma-inspira na kabataan. Dadating ang time, isa tayo sa mga naging movement or source ng mga kabataang malulupit dito sa Pilipinas. Kaya kung ikaw natapos mo tong videong to, mag-react kayo dyan kasi alam ko marami na naman kayong natutunan. Comment kayo kung anong gusto nyong tanong sa akin mismo. At alam ko maraming video yung dapat nyong panoorin dyan sa labas, pero napanood mo to, hindi yun aksidente. Everything happens for a reason. Nagkita tayo ngayon sa video kasi may reason si Lord bakit tayo nagkita. Once again guys, salamat sa panonood. Jamie Ibarra nga pala ulit na nagsasabi na hindi ka mananalo kung hindi ka tataya. Hindi ka mananalo kung hindi ka susugal. I'm out. Tingin sa panonood.